Imbis na magpakatatay sa sariling anak. Nako, sa ibang pamilya, naging responsableng ama, ito raw pong si Mark. Yan ang reklamo nitong si Maine mula sa dati niyang live-in partner matapos ngang makabuntis pa ng ibang babae. Ang problema, ngayong bumabawi naman daw itong si Mark sa anak nila ni Maine, hinaharang naman ito ng kanyang kasalukuyang partner. Kaya kausapin na nga po natin mula sa Bulacan, Maine, magandang tanghali sa'yo. Hi, magandang tanghali po. Maine, ba't parang ang gulo-gulo naman ng mga pangyayari sa buhay mo? Oo, dito Diba? lalo na kay Mark. Bakit ba umalis itong si Mark? Bago ka pa ba manganak noon? Or andyan na yung baby? May nakilalang babae. Yung ganong mga kaso. Papaano? Honestly, nagka-problem lang kami ni Mark. So, buntis na ako. And then, parang nagkalabuan. So, nagpahinga ako. Parang nung pagkalabas ng baby, parang okay naman, gano'n. Pero hindi nagkalabuan. So, umalis ako dun sa poder niya before. Na akala ko, tutuyuin ako, gano'n. Pero wala naman nangyaring ganun. Then, ayun na nga, wala na. After nun, hindi na naman ako naghahabol. Hindi ka na rin nag-assert, Maine, na, ito na. Yeah. Halika na, magbalikan na tayo. Tama na muna ang tampo. Gawin natin ito para kay baby. Wala nang ganun. Kasi, in the first place, hindi naman siya, hindi naman niya ako nilapitan ulit. Ganon. Okay. Or hindi niya ako pinuntahan. Then, Ang sumunod na balita mo na, meron ng iba. around. Then, mga 2 years old yung bata, Oo. yung anak ko, ayun na, may something na may babae na nabibig niya na. Lumaki naman pala yung bata, ano? Oo. At 2 years old, bago siya nagkaroon ng iba na. Kahit pa paano ba, nakapag-usap pa kayo noon? Nakapagpaliwanag pa ba itong si Mark? Wala na, kasi kinat ko na actually yung namin, kahit dun sa bata. Like, hindi na, paano ba? Hindi na ako nanghihingi ng sustento or what. Ayokong kausapin nila ako about sa bata. Ganun. Pero ngayon kasi, nagbago na. Like, gusto ko naman maging masaya yung bata. Or gusto ko na makilala niya naman yung father niya. So, binayagan ko na, na ipahiram sa kanya, na dalhin sa kanila. Yun. So ganito, no? Ibig sabihin, dati, nung talagang mainit pa ang dugo ninyo sa isa't isa, lumaki hanggang 2 years old yung bata, Maine, talaga nagmamatigas ka, tinatanggihan mo, o whatever help. Kasi, kasi nga may babae na, may involved na ng iba, di ba? Kaya ganon. Okay, pero ngayon, nag-iba na. Pero nandun pa rin yung babae, kamo. Bakit kaya nag-iba? Ba't bigla nag-iba, Maine? Ako, kasi Yes. honestly, yung tita nung ex ko before, siya yung nag-alaga din doon sa baby namin. Then after nun, hiniram niya. So isang compound lang kasi sila. So nakikita niya pa din yung bata. Which is nagme-message siya na, o kaya sasabihin ng tita niya na, Maine, pero si Mark, hiramin niya yung bata, gusto niyang gano'n. Pero for me, ang tagal na ng panahon, so ayun, ko na, sige, binaba ko na yung pride ko. Okay. Para sa bata na lang. Hindi kaya parang, syempre nakikita mo yung meron ng anak, itong si Mark, di ba nakakabalita ka Di ba nakakabalita ka? Maayos naman pala sa bata itong si Mark. Eto talaga yung nauna pa niyang anak sa akin. Hindi kaya, merong konti, Merong konti. Yeah. Na may selos pa rin doon sa parting yon. Na gusto mo ma-experience din nung bata. Nga lang, ang sabi mo rito ay meron ka na ring bagong live-in partner na siya namang humaharang. So, paano matutuloy yan? No, sorry,
Oo. ang meron talaga yung ang humaharang po talaga sa story namin yung babae, Yung babae ni ni Mark. ano, ni Mark. Yes. Okay. Na Yes. hindi mo naman na masasabing Mm. babae ngayon kasi yun na yung pinili Kasi niya na oo, yun din samahan. yung partner niya ngayon. So Okay. ngayon lang po kasi ang nangyayari, pag nandun yung bata, pinagseselosan niya. Yun po yung balita na, ayun nga, na pinagseselosan niya, na mainit yung dugo niya dun sa bata, which is kapag nilalaro ni Mark, yung bata, Mm. parang, galit yung babae. Laging galit yung babae dun sa kay Mark. Hindi kaya dahil may, syempre may ano alam mo yung personal bias, 'di ba? Sabi mo nga, kaano-ano mo, pinsan mo yung nakakakita. 'Di ba? No, Paano? Kamag-anakan mo. Yun na lang, kamag-anak mo, kumbaga mm. nakakapag-report sa'yo, nakikita, hindi kaya may personal bias lang talaga doon sa babae. Sinisita naman talaga parehas yung bata, nga lang, syempre, mas binabantayan yung pagsita doon sa anak mo, main. Kapag ka nandun yung bata. Tapos, halimbawa po ngayon, kasi Mm. nandun ngayon yung bata. Ngayon, nag-message yung tita niya last night. Mm. Yun nga, sabi niya na nag-aaway yung dalawa, yung mag-asawa. So, bakit? Bakit nag-aaway? So, sabi nga niya, nagsiselos yung babae. Dun sa bata, pinagsiselosan niya. Like, ano lang po, childish lang siguro. Ewan ko kung anong pwede ko itawag dun sa babae. Aha. Okay. At nasan yung kamag-anakan mo nito? Andun lang sa kabilang pinto? Kapit pinto lang, ganun? Nasa ano lang din, nandun lang din sa area sa may Bulacan. Oo, medyo matyaga rin. Siyempre, umi-scoop eh. Oo, malakas ang radar. In fairness, palakpakan muna natin na malakas ang radar. Nalaman pa. Diba? Beruin nyo ibig sabihin, nagsisigawan ito sa harap nung anak ninyo. Ganun ba? Nung opo, ganun. Naririnig sa labas yung kanilang awayan. But then again, magulang naman din kasi itong si Mark nung anak mo. Diba? Anak ko, Hindi yes. naman natin yan na Yun nga. maalis sa kanya. Pero ikaw naman ay main, iniisip mo naman ding maigi na hanggat kinukumusta mo ba? Nakakausap mo ba yung anak mo? Kumusta pagka bumisita siya sa daddy niya? Nakakapagsalita na yan, di ba? Nakakapagkwento na. Opo. Oo. Yun nga, kinikwento naman niya na ng daddy niya, pinasyal siya ng ganito, binili siya ng ganito. Naglaro sila nung half sibling niya roon. Pero yun nga, may sinabi pa na, pero parang laging galit si tita, tapos yung pangalan na lang, wag na po natin pag-isip. Si tita na lang. Sige. Si tita. Palagi siyang napapagalitan Sabi ko, or parehas sila. Siyempre mga bata, yung kakulitan. Ngayon. So sabi niya, Mami, galit sa akin si tita. So bakit magagalit? Ganyan. So may mga rason naman po. Pero hindi pinagbubuhatan ng kamay. Napagsasabihan lang. Wala namang ganun. Kasi minsan tinatanong ko, syempre, na baka mamaya, di ba? Okay. Ayun po. Pero ano ang sinabi mo na kay Mark tungkol dito? Ayun, kagabi din, kinausap ko siya na sana maging, yung ngayon, kahit ngayon na lang, na ipagtanggol niya naman yung bata dun sa babae. Na maging fair naman siya. Ano sabi? Ayun po yung sabi ko. Tapos ayun lang sabi niya, hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari. Na parang nag-away pa. So, close ko na lang na sinabi ko sa kanya na kung hindi maaayos nyo or hindi, kung idadamay nyo lagi yung anak ko, sabi ko, mas maganda na hindi ko na lang ulit ipapakita sa'yo. Ganun po. Anong sabi ni Mark doon? Kasi po, madamay. Tapos, naman niya na pakikuusapan niya na lang yung kakausapin niya yung babae. Kasi, yun nga, sa sobrang tagal nga daw na hindi niya nakasama yung anak namin. Gusto niya naman daw bumawi. Okay. Pero ikaw ba, main, personally and honestly, hindi ka na umaasa na mabubuo pa yung pamilya niyo sana nitong si Mark? Hindi na po.
Hindi na talaga. Kumbaga, Hindi. ibinabalato mo na, total, live-in partner kayo, hindi Mm. kayo naging mag-asawa. It's enough for you Mm. na ina-acknowledge ni Mark na anak niya, yung baby, ano ba, baby girl ninyo? Baby girl. Baby girl Yes po. ninyo. At Mm. ikaw rin naman, ina-acknowledge mo na meron na siyang iba ring anak sa ibang babae. Mm. Babae. Oo, meron ng mutual respect doon sa parte na yun. Walang hidden agenda, Wala na po. main. Wala na talaga. Wala na po. Tapos na kayo doon. Wala na. Kumbaga, gusto Yes. mo na lang lumaki na merong kinikilalang ama itong baby Mm. ninyo. Okay. Yan ba ay malinaw din kay Mark at lalo na doon sa babae? Yes po. Alam Mm. naman po nila. Nakausap mo ba yung babae? No, kasi ano siya, tawag dito, naka-block. Naka, Linak niya ako, na, actually. naka-block, Mm. binlock ka niya. Mm. Ayan, pero Mm. did you ask Mark kung pwede bang mag-usap kayong tatlo sa kung ano na ba talaga yung sitwasyon at ito naman ay nangyayari na lang para sa mga bata, sa mga anak ni No, Mark. Are you ready na makipagharap hindi. doon sa babae? Hindi po. Why? Yun ng ayoko siyang kausapin. Dahil sabi Dahil mo ganun wala yung na eh. ginagawa niya sa bata. Mm. Oo, kahit wala na po. Mm. Ayoko siyang kausapin dahil ganun yung trato niya sa bata. Kung maganda yung trato niya dun sa bata, Mm. siguro, maganda din yung trato ko sa kanya. Mm. Pero, nandun ka pa rin naman sa punto na ipapahiram mo pa rin naman o ipapakita mo pa rin naman yung anak mo kay Mark. Which means, di hindi pa, kung ganun na, sinasara mo yung isipan mo, di hindi rin maganda ulit yung trato niya. Kung next week, magkita ulit sila, ba't mo pa ipapakita? Unless Sorry, kasi, Kuya Pao. unless kasi maayos ninyong mga matatanda. Ninyong mga matatanda yung usapin diyan malinawan at masabi rin na wag mo namang sungitan masyado yung anak ko. Oo, hindi ko na sa'yo na si Mark. Yan yung mga ganyan. Wala na akong balak. Ako nga ay meron ng manliligaw din ngayon, 'di ba? Malinawan man lang rin. Oo. Kung ganun na, ka-mature yung usapan ninyo, hindi na dapat talaga maghintay pa na magkasira-sira hanggang doon sa mga bata. Di ba? Hindi ka pa Pero ready yun na nga, makipagharap. hindi. Hindi talaga. As in, kung sa lalaki, ready ako. Pero dun sa babae, hindi. Bakit nga? Kahit wala na. Ayun nga, dahil nga po yung trato niya po sa bata. Kung una pa lang, pinakitaan niya yung bata na maganda, siguro re-respetuhin ko din siya. Ganun po. Pero kung ayun po, oo. kung palaban siya, tapos tatratuhin niya yung anak ko ng bastos, ganun din po yung pantrato ko sa kanya. Okay. So ganito, ibig sabihin ba niyan sa susunod na ihiramin nung ama ang kanyang anak, papayag ako pero hindi dyan sa bahay ninyo? Papayag ako, siguro na makita niya na, pero hindi niya na makikita, hindi niya na masasama sa bahay nila. Kasama yung babae. Yan na. Oo, yun na ang sasabihin mo. Kumbaga, kayong mag-ama ang mag-bonding, pero hindi pwede sa bahay ninyo. Alam ba ni Mark na meron kang kamag-anak na kapitbahay lang nila? Alam naman po. Alam niya Kasi rin. kahit hindi naman po yung kamag-anak ko ang nagsasabi, yung tita talaga ni Mark ang nagsasabi sa akin na gano'n. Pagpapalagay Na natin na may ka-insecure. ugali. May hindi kagandahang Na- ugali. Yes, yun nga yung lagi nila sinasabi na pasensya na kasi isip bata tong babae. Oo, yan. Oo. Okay, may mga ganyan na mga kwento pero main, alam mo, may isasuggest Yes ko. po. Alam mo, may isasuggest ko. Ayun nga. Yes Sabihin mo na kay Mark kung hanggang saan, hanggang kailan lang pwedeng makasama niya
yung anak niya for now. O hangga't hindi pa nagmamature ang mga matatanda dahil feeling ko parang ano yan parang bomba na sasabog na lang kasi katulad niyan. Sige, pagka hindi mo inayos yung pagtrato ko sa pagtrato mo sa anak ko, kumbaga meron ng meron ka nang naka-ready o na gagawin. Pero wag naman na rin sana maging kasangkapan pa yung mga bata, Mga bata. Yes. Para sa ating mga sama ng loob sa isa't isa at sana manguna yung maturity ng mga matatanda. Until yung oras, yung panahon na mature na rin o kumalma na rin itong sabi mo nga yung isang babaeng involved sa buhay nitong si Mark, maybe, just maybe, baka yun yung pagkakataon na pwede na ulit na makasama sila. No, after all, ang target naman natin main ay yung relationship, 'di ba? Bilang ama ni Mark sa anak ninyong dalawa. 'Di ba? Yun. Hindi naman para doon sa panibagong pamilya o kinakasama na nitong si Mark. No, linawin mo na yan kay Mark, yung boundaries, Yes. Oo, yung mga kagustuhan mo lamang na mangyari. Okay? Okay. At Yes. yung init ng ulo, kontrolin. Lalo na kapag, alam mo, may mga sinasabi tayo mga magulang, kung sa akin mo gagawin yan, okay lang. Pero kung sa anak ko, ibang usapan yan. Ayun, parang ganun nga po yung pinopoint ko. Alam na alam ko rin yan, main, di ba? Pagsalitaan mo ko, sigawan mo ko, kung ako lang, sige, baka pwedeng palampasin ko. Di ba? Pero kapag ka anak ko, ibang usapan yan. Walang mahabang usapan actually. Di ba may mga ganun tayo Iba ang gagawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. But then again, ito ang pagkakataon mo para naman magbigay ng mensahe at malinawan kung ano ba talaga ang gusto mo lamang mangyari sa ngayon dito kay Mark. Okay? Kaya kung nakikinig si Mark, sabihin mo na sa kanya, ano ba at hanggang saan lang muna ang pwedeng mangyari sa pagbabanding nilang mag-ama. Go ahead, Maine. Ayun nga, Mark, kung nakinig ka dun sa mga sinabi, gusto ko lang naman din maging, yung pagtanggol mo din, yung bata. Ganun. At, kung hindi maayos talaga ng babae, yung pakikisama niya sa bata, hanggang doon na lang siguro na magkita kayo sa ganitong lugar, which is dalawa lang kayo. So again, sana mapagtanggol mo man lang. May pagmalaki mo man lang. Kasi sa yung first, hindi naman siya sa yung first baby mo, pero sinasabi ko, sa yung unang anak mo. Ganon. Wag na lang idamay yung mga bata. Kung galit pa or galit ako sa'yo, galit ka sa akin, galit yung babae sa akin na lang. Wag na lang sa bata. Again, wag na lang po. Maraming salamat sa iyo, Maine, at sa pamagitan nga sana nitong pag-uusap natin sa ating programang Heart to Heart. Kahit papaano ay gumaan-gaan ang nilalaman ng iyong dibdib. Pero alam nyo, lahat naman talaga ng hindi pagkakaunawaan ay naayos. Basta tayong lahat ay merong intensyon na respetuhin pa rin ang isa't isa sa bandang huli. Kahit pa nga hindi naging matagumpay ang ating mga binubuusan ng mga relasyon noon. At isa pa na mahalagang punto, sa away ng mga matatanda, nakakahiya po na umabot pa yan sa mga bata. Hindi dapat sila mag-suffer. Ang mga bata po dapat ay naglalaro, kinikilala ang kanilang mga sarili, pinagtitibay. Opo, ang kanilang mga paninindigan sa buhay, tinuturuan ng tama. Hindi maganda na nakikita sa mga matatanda nang dahil sa galit ang matatanda sa isa't isa, ang mga bata nagmumukhang tama sa kanilang mga mata yung paghihiganti. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.